Mga kababayan, mga katambay, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok na ating bansa, mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito po ay kalat na sa social media at sa mainstream media mga katambay. Yung pagkakawala po, nawawala po at hindi na po yata makita yung dating testigo po sa drug case po, sa drug case po ng bagong halal na kongresista na si Leila de Lima mga tambay. Yung kanyang drug case mga tambay. Nakita nyo po, no? Nakakagulat yung mga testigo. Nawawala na. Hindi na makita. Ano kaya nangyari? Pinatahimik na kaya? Ito po, kaya painggan po natin ang balita nila mga tambay at komentuhan po natin. Imbestigahan na ng PNP ang kaso ng dating police official na si Jerry Valeroso na halos 2 buwan nang nawawala. Nagbabalik si Andrea Salve para sa detalye. Kinumpirma na ng PNP ang napapaulat sa social media tungkol sa umano'y pagkawala ni retired Police Brigadier General Jerry Valeroso, isa sa mga tumayong witness laban kay dating senador at kasalukuyang ML Party List Representative Leila de Lima sa isa sa kanyang drug cases. Ayon kay PNP PIO Chief Colonel Randolph Tuanyo, naipablotter ito sa Malabon ng anak niya noong April 10 at sinabi raw nito sa anak na may ikinakabit silang CCTV sa lugar pero kalaunan ay hindi na ito makontak. Sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil, iniimbestigahan na ito. Pa-check lang namin kung paano nangyari doon. Ay, ko lang paayos ba lang. I will give you updates po. Base sa nakuhang impormasyon ng Billionaire News Channel, may tracker team na mula sa Malabon PNP ang nagpunta sa Cavite para maghanap ng CCTV footage. Sa lumabas kasing post sa social media, hapon noong April 6 huling nakita ang sasakyan ni Valeroso sa Kawit, Cavite. 4 na araw naman ang nakalilipas nang mag-post ang nagpakilalang asawa nito na si Nida Valeroso. Humihingi ng tulong para mahanap ang kanyang asawa. Nakausap namin siya pero tumangging magpa-interview. December 2023 nang bawiin ni Valeroso ang kanyang testimonya laban kay de Lima. Sa kanyang pag-recant, sinabi niyang matagal na niya itong Matambay, yan po yung sinasabi ng balita na matagal na raw pong gustong bumaliktad. Pero meron po siyang pahayag sa social media noong mga panahon na sila po ay hindi na binibigyan ng proteksyon ng DOJ, mga babayan. Ito po si retired Police General po ito, Brigadier General si Jerry Villaroso. Ito po, pakinggan po natin ang pahayag po ni Sir Villaroso sa pagiging pong testigo po nila. Well, ito, kasalukuyan, nagtatago pa rin, paiwas-iwas. Dahil up to now, hinahanap talaga ako ng tropa ni Senator de Lima para bumaliktad. Na-surprise ba kayo na dalawa ng testigo laban kay Senator Leila de Lima ang nagpahayag na pag-atras sa kanilang testimonya, sir? Actually, 3 na silang bumaliktad eh. 3, okay. 3 na sila. Ano masasabi niyo doon, sir? Well, actually yan para sa akin kasi, at ito naman talagang katotohanan. At kahit sinong tao naman na testigo, malagay sa katayuan namin, ganun kung mahina-hina ang paninindigan mo, talaga ganun mangyayari na atras ka. Paano yan kasi? Pinabayaan kasi sila ng pinabayaan kami ng Department of Justice na ang pangako sa amin noon before kami magtestigo, kami susuportahan, isisecure nila yung safety namin including our family. At kung ano yung kahilingan pa namin para sa kaligtasan namin, kanilang ibibigay ito kaagad. Pero so far, magsi 6 years na kaming mga nagtitis. Nising ko, wala naman sila na itutulong sa amin. Lumapit na rin ako sa Department of Justice para humingi ng tulong. Ang problema, tinalikuran din nila ako. Wala. Kumbaga sa hindi sila makakatulong sa aming mga testigo. Contrary, yung nasa batas na dapat ang isang testigo ay sinusuportahan ng gobyerno. Isisecure ka, including your family. Ang kaso, after na na-utilize kaming as witness, pinabayaan na kami. And aside from that, sila pa nagagalit pa sila sa amin. Marami pa silang nasasabi sa aming mga testigo. Saan mo dadalhin ng mga testigo pag ganyan? At this is a bad precedence.
Eh, sino pa magtitistigo in favor of the government kung ganito ang gagawin palagi ng Department of Justice? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Gusto mo na rin bang bumaliktad? Itigil na pagtestigo mo? Paano ba, sir? Eh, ako, kahit anong mangyari, hindi ako babaliktad. Kasi, ang paninindigan ko, kahit man na hindi ako sinuportahan, hindi nila ako sinecure, kung ano yung nasabi ko, na-testify ko sa korte, yun ang paninindigan ko, kahit anong mangyari, tatayuan ko yan. Talagay niyo, sir, saan papunta ang kaso ni Senator Laila de Lima ngayon? Well, kung tuloy-tuloy ang paglilitis, palagay ko naman magkakaroon ng conviction. Saka isa pa, Yan po mga tambay. Nakakalungkot lang po, ano. Nangyayari po, lalong-lalo po sa mga testigo na tumitistigo po sa katulad pong ganito na mga high-end, mga high profile na mga politiko. Mga sangkot po sa pulburon. Nakita niyo po, pati po ang pamahalaan hindi po nasisecured ang mga testigo po, mga tambay. Ibang-iba po nangyayari. Mukhang po lalo po pagka ang nasasangkot po ay mga matataas na mga tao at mga may posisyon, kinikilala sa gobyerno, lalong-lalo sa politika. Di ba? Nakakaroon na po yata ng takip-takip. Yung tinatawag kampi-kampi. Nakita niyo po, yung testigo na may paninindigan, mga kababayan, na talagang kaya niyang panindigan ang kanyang nalalaman dito po sa kaso ng pulburon ng Laila de Lima. Pero walang suporta pong naibibigay ang gobyerno. Ngayon po, nawawala na po. Nawawala na po ito si Sir Jerry Villaroso. Ano na kaya nangyari rito? Tuluyan na kaya itong pinatahimik? Dahil alam naman po natin na ang mababang hukuman ay lilitisin na naman yung kaso ng pulburon issue o pulburon case ng De Lima. Di ba? Dahil nga po hindi po kinatigan ang kanya pong paglaya, mga kababayan, di umano. Bubuksan muli ang kanyang kaso about dito po sa pulburon. Ang masakit lang po, yung mga testigo, ayon po rito kay Sir Jerry, na sa kapabayaan po ng gobyerno, ay talagang marami pong bumabaliktad. Napakarami pong bumabaliktad na testigo. Lalong-lalo na nga, yung seguridad ay nawawala sa kanila. Yung iba, pinatatahimik na. Di umano. Katulad po ngayon, ano kaya ang totoong nangyari dito kay Sir? Na isa pong testigo sa pulburon ng isang De Lima na nananalo. May kaso po ito, pero naproklama ng COMELEC. At may issue po ito na napakabigat na bisyo, pinagbabawal na pulburon. Ginawa po yata yan, nasubaybayan naman po natin yan. Ang ating Muntinlupa anong panahon nila ay talaga pong naging pabrika yata. Pabrika ng pulburon, gawaan ng pulburon, di umano. Di ba? Yan po ang lumalabas sa mga investigasyon. Nung panahon po siya ay DOJ Secretary, Department of Justice Secretary. Di po ba? Sana po lumabas po ang katotohanan. Kaya lang, paano lalabas ang katotohanan? Sa bagong Pilipinas o binagoong Pilipinas, nakita naman po natin ang sitwasyon kung paano po yata sila magtakipan. Di ba? Magprotektahan bawat isa. Magkampi-kampi yata. Di po ba? Alam naman po natin ang isang De Lima ay meron po itong, meron po itong kamag-anak. Meron po itong tiyahin na nasa kaliwang grupo. Yung kanyang tiyahin po ay asawa ng leader ng CPP, NPA, NDF, kung hindi po nagkakamali yung likod. Di po ba? De Lima. At nakita rin po natin kung paano magpatakbo ito. Nung panahon po ni Pinoy, napakarami pong human rights. Di po ba? Isang damukal po ang natsugi. Mahigit 85,000 po ang natsugi. Nung panahon po na siya ay DOJ Secretary, sa panahon po ni Pinoy. Isang damukal po. Pero wala pong investigasyon dyan ng human rights. Walang yaw-yaw. Bakit kaya? Dahil kaya ang human rights
ay makakaliwa rin kaya? Nagtatanong lang. Magkakasama sila. Nakakalungkot, ano? Paano ka makakakuha ng hustisya kung ganito po? Hindi ka makakakuha pala ng hustisya pagka ganito. Ganito po ang pagpapatakbo ng ating hustisya, ng ating batas. At lalong-lalo po ang gumagawa ng batas. At ang nagpapatupad ng batas. Di ba? Wala ka makukuha palang hustisya, lalo kung ordinaryong tao ka. At katulad po nito, ito po, may sinasabi pa ito. Dati pong general ito. Di ba? Pero sa kabila nun, mukha po yatang hindi rin naproteksyonan ang kanyang pagiging dating general. Bagkus nawawala pa siya ngayon. Matagal nang nawawala. Ang tanong, buhay pa kaya? O kinain na ng lupa? Di umano. Para lang po mapagtakpan ang issue na kinasasangkutan ng bagong halal na kongresista na may issue na pulburon, may kaso na pulburon. Kailangan pong malinis. Kaya, nagtatanong lang. Grabe, no? Hindi na po natin dinanas ito noong panahon ni dating Pangulong Duterte, yung ganito po. Grabe, no? Dahil lang sa kapangyarihan, yung pagiging sakim, gahaman, greedy, gagawin ng lahat, lilinisin nila ang kanilang mga dumi. Di umano, para lang maging sila ay malinis. Gagawin lahat kaya, pati ang pagtsugi, para lang masabing wala nang maging testigo sa kanilang mga kaso. Di umano, nakakalungkot. Mga kababayan, grabe. Lumala po ng lumala ang sitwasyon po. Pag-alis po, mula po nung umalis ang dating Pangulong Duterte sa kanyang pwesto, natapos ang kanyang termino. Ayan na po. Pagpasok po ng binagoong Pilipinas, mga kababayan, grabe. Grabe na po. Nagkampi-kampi na po. Nagtatakipan yata. Ibang klase. Kampi-kampi. Lahat ng issue. Pagka sa kanila, walang investigasyon. Pagka sila naman po ang mga may kaso, nare-resolba. Nakalaya eh. Nakalaya. Nakatakbo pa. Nanalo pa. Di po ba? Dalawa yan eh. Nanalo. Isa si Kerwin Espinosa. Nanalong mayor. Ito namang isa. Dating DOJ secretary. May pagawa ng pulburon sa kulungan. Nakalaya. Nanalo. Grabe, no? Yan ang mga legacy. Yan ang legacy ng binagoong ang Pilipinas, yung mga ganyan. Di po ba? Sana po buhay pa at hindi po natsugi ang isang testigo po na may paninindigan ayon po sa kanyang mga social media recorded. Mga video na po yun, naka-upload na po yan yung mga kanyang pahayag na talagang lahat po ng kanyang sama ng loob sa gobyerno ay pinahayag niya. Yung pag-iwan sa kanila ng gobyerno sa kabila na sila yung mga testigo, walang mga proteksyong binibigay ang DOJ. Nakakalungkot lang po. Dahil kaya, ang DOJ kaya ngayon ay mas pinapaboran ang masasamang tao kaya, di umano. Basta kasangga nila, lalong-lalo pagka issue na po ay pulburon, protektado kaya nila, di umano. Mga kababayan, sana po buhay pa si Sir. At nasa maayos na kalagayan. Huwag naman po sana na siya po ay, chinugi na at pinagpahinga na. Mga kabayan, nakakalungkot lang dahil po sa ganito na ikaw ay lumalagay sa tama. Yung mga nagkasala sa batas, nagkasala sa lipunan, ay kailangan panagutin sa batas. Pero sa kabila nun, ikaw yung nagtutuwid. Itinatama mo. Ipinahayag mo mga mali na nangyayari sa ating lipunan, pero sa kabila nun, ikaw pa ang mapapahamak. Unbelievable. Yan po ang nagagawa ng sobra pong gahaman, ganid, yung greedy sa power at kapangyarihan at yung pagiging makakaliwang grupo yata. Nakakalungkot. Sana po buhay si Sir. Sana po buhay pa siya at nagtatago lang. Dahil nga po delikado siya ngayon. Dahil nakaupo na naman at nakabalik na naman sila sa pwesto. Sana buhay po. At hindi po sana pinagpahinga o chinugi, mga kabayan.
Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga taga-tangkilik o taga-panood po natin. Thank you po sa inyo lahat. Shoutout po mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hercio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, si Arpel Villacorta. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po mga kabayan. At syempre po, thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. At syempre po, yung dasal at panalangin po, isama po natin sa dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, mga kababayan, at makabalik po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Tayo rin po, ingat-ingat mga tambay, mahirap na po. Nagbabali ka na naman po ang masasama sa ating bansa, lalong-lalo po ang mga politiko naghahaman sa kapangyarihan. Ingat-ingat po tayo. Paalam po muna. Bye-bye. Ingat-ingat po.